Shalom sa inyong lahat. Ang propeta ay hindi nawawalan ng karangalan. Maliban sa kanyang sariling bayan, sa kanyang sariling mga kamag-anak, at sa kanyang sariling bahay. Marcos 6:4. Welcome po sa Good and Faithful Channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dating ang araw na madadagdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Sino sa mga pinagaling ang mas mabuting naghayag ng iyong panampalataya? Ang aklat ni Marcos. Bago tayo pumalaot ay manalangin mo tayo. At ang ating panalangin ay mula sa awit 86, talatang 6 at 7. Pakinggan mo, O Panginoon, ang aming panalangin. Pakinggan mo ang tinig ng aming daing. Sa araw ng aming kaguluhan ay tumatawag kami sa iyo, sapagkat sinasagot mo kami. Amen. Ang limang leksyon, mga himala sa paligid ng lawa. Ang lawa na tinutukoy dito ay ang dagat ng Galilea. Ang ministeryo ni Jesus ay kalakhang nakapokus sa Galilea, isang rehiyon sa Hilagang Israel, lalo na sa at palibot ng dagat ng Galilea. Ito ang pinakamalaking katubigan sa lugar at sentro ng buhay para sa mga taong nakatira sa malapit. Ang ating susing talata, Marcos 5:19. Ngunit tumanggi siya at sinabi sa kanya, umuwi ka sa iyong mga kaibigan at ibalita mo sa kanila ang lahat ng ginawa ng Panginoon para sa iyo at kung paanong ginaawaan ka niya. Ang nangingibabaw na katangian ng mga kwentong ito ay ang makita kung sino si Jesus. Siya ang isa na may kakayahang patahimikin ang bagyo, pagalingin ang isang inaalihan ng demonyo, pagalingin ang isang babaeng humipo lamang sa kanyang damit, bumuhay sa isang patay na batang babae, mangaral sa kanyang tinubuang bayan, nagsugo sa kanyang malagad sa isang misyon ng pangaral, pagpakain ng 5,000 gamit ang iilang tinapay at isda, at maglakad sa tubig. Kamanghamanghang mga pagpapakita ng kapangyarihan na nagdadala sa mga alagad papalapit sa pagkaunawa na siya ang anak ng Diyos. Maiksi ang panahong nakalaan para sa ministeryo ni Jesus, 3.5 taon lamang. Kaya kailangan niya na makakuha agad ng pansin ng mga tao. Ang mga himala ay matuling magagawa ito. Muli ay 3 paghahati ng leksyon. Una, pagpapatahimik sa pisikal at espiritual na mga bagyo. Ikalawa at ikatlong kwentong sandwich. Ikatlo, isang kakaibang uri ng Mesyas. Doon sa una, 2 tatalakayin, isang bagyo sa dagat at libo-libong mga demonyo. Sa ikalawa ay ganun din, 2 paksa, roller coaster kasama si Jesus at
pagtanggi at pagtanggap. Sa huli ay titingnan natin ang pagpapakain sa 5,000 tao. Unang pagkakahati, ang pagpapatahimik sa pisikal at spiritual na mga bagyo. At una sa dalawang pagtatalakay, isang bagyo sa dagat. Marcos 4:35 hanggang 41. Sa araw na iyon, nang gumabi na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa kabilang dako ng dagat." Sumakay sila sa isang bangka at nakinalululanan ni Jesus at dumating ang malakas na bagyo. Sinasalpok ang mga alon ang bangka, anupat halos mapuno na ito ng tubig. Si Jesus ay nasa hulihan at natutulog. Ginising nila siya at sinabi, "Guro, baliwala ba sa iyo na tayo ay mapahamak?" Pagbangon ni Jesus, kanyang sinaway ang hangin at sinabi, "Pumanatag ka." At sinabi niya sa alon, "Pumayapa ka." Tumigil ang hangin at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Sinabi niya sa kaniyang mga alagad, "Bakit kayo lubhang natakot? Paano nagkagayon na wala kayong pananampalataya?" Nagkaroon nga sila ng matinding takot at nagsabi sila sa isa't isa, "Sino nga ba ito? Maging ang hangin at alon ay sumusunod sa kanya." Isang pagpapakita ng makadiyos na kapangyarihan. Pagkatapos ng mahabang araw ng pagtuturo, dinala ng maalagad si Jesus sa bangka dahil siya ay labis na napagod. Agad siyang nakatulog. Bumangon ng isang malaking bagyo sa lawa at ang bangka ay nasa panganib na lumubog nang ginising siya ng mga alagad. Madramang inutusan ni Jesus ang hangin at mga alon na tumigil. Isang malaking panatag ang namalagi sa lawa. Maintindihan, ang mga alagad ay malabis na natakot sa pagpapakita ng makadiyos na kapangyarihan. 5 katangian sa isang theophany. Ang theophany, ang pagpapakita ng Diyos o isa sa kanyang mga anghel. May mga higit na 50 theophanies na naitala sa Lumang Tipan. Mga katangian. Una, ang pagpapakita ng makadiyos na kapangyarihan. Ikalawa, pagkatakot ng tao. Ikatlo, ang utos na huwag kang matakot. Kaapat, ang salita ng kapahayagan para sa pagpapakita ng Diyos o ng anghel. At ikalima, ang tugon ng tao. Ating i-apply ito sa pangyayari ng bagyo. Una, pagpapakita ng makadiyos na kapangyarihan. Iyon yung pagpapatahimik sa bagyo. Kalawa, pagkatakot ng tao na ipinakita ng mga alagad. Ikatlo, utos na huwag matakot. Sabi ng Panginoon, "Bakit kayo natatakot?" Kaapat, ang mga salita ng kapahayagan. Ito ang nawawala doon sa tagpo ng pagpapayapa sa bagyo. Ikalima, tugon ng tao. Yung sabi ng mga alagad, "Sino nga ito?" Ang paksang kapahayagan at pagkamalihim. Ang nawawalang detalyeng ito ay gumaganap sa kapahayagan, pagkamalihim na paksa na kumalat sa buong aklat, kung saan lalabas ang katotohanan tungkol kay Jesus. Dito ang tanong ng maalagad, sino nga ito na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya?
ay nagtutulak sa bumabasa na punuan ang sagot sa nawawalang mga salita ng kapahayagan. Siya ang anak ng Diyos, ang Panginoon mismo. Pangalawang pagtatalakay, libo-libong mga demonyo. Marcos 5:1-20. Dumating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga Heraseno. Nang bumaba siya sa bangka, isang lalaki na may masamang espiritu ang agad na sumalubong sa kanya mula sa mga libingan. Siya'y naninirahan sa mga libingan at wala nang makapigil sa kanya kahit na may tanikala, sapagkat madalas na siya'y ginagapos ng mga kadena at mga tanikala, ngunit nilalagot niya ang mga tanikala at pinagpuputol-putol ang mga kadena. Walang taong may lakas na makasupil sa kanya. Sa gabi't araw ay palagi siyang nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ang sarili ng mga bato. Nang matanaw niya si Jesus sa malayo, tumakbo siya at si Jesus ay kanyang sinamba. Siya ay sumigaw na may malakas na tinig, "Ano ang pakialam mo sa akin, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos? Pinakikiusap ko sa iyo, alang-alang sa Diyos, na huwag akong pahirapan." Sapagkat sinabi niya sa kanya, "Lumabas ka sa taong iyan, ikaw na masamang espiritu." At tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" Sumagot siya, "Lehiyon ang pangalan ko, sapagkat marami kami." Nagmakaawa siya sa kanya na huwag silang palayasin sa lupain. Noon ay may isang malaking kawan ng mga baboy na nanginginaing sa libis ng bundok. Nakiusap sila sa kanya, "Papuntahin mo kami sa mga baboy upang kami ay makapasok sa kanila." At sila'y kanyang pinahintulutan. Ang mga masasamang espiritu ay lumabas at pumasok sa mga baboy. Ang kawan, may bilang na mga 2,000, ay bumulusok sa matarik na bangin patungong dagat at nalunod sila sa dagat. Ang mga nagpapakain sa kanila ay tumakas at ibinalita sa lungsod at sa mga nayon. Kaya't nagtatinga ng mga tao upang tingnan kung ano ang nangyari. Lumapit sila kay Jesus at nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na nakaupo roon, na may damit at matino ang pag-iisip. Ang taong nagkaroon ng isang lehiyon at sila'y natakot. At sinabi sa kanila ng mga nakakita rito kung anong nangyari sa inalihan ng mga demonyo at sa mga baboy. Sila'y nagsimulang makiusap kay Jesus na lisanin ang puok nila. Nang sumakay siya sa bangka, ang lalaking inalihan ng mga demonyo ay nakiusap na siya'y isama niya. Ngunit tumanggi siya at sinabi sa kanya, "Umuwi ka sa iyong mga kaibigan at ibalita mo sa kanila ang lahat ng ginawa ng Panginoon para sa iyo at kung paanong ginaawaan kaniya." Yan ang ating susing talata kanina. At ang lalaki ay lumisan at nagpasimulang ipahayag sa Decapolis ang lahat ng ginawa ni Jesus para sa kanya, at namangha ang lahat. Si Jesus at ang lehiyon. Sinugod ng lalaki si Jesus. Walang sinabi tungkol sa mga alagad. Marahil ay nagsitakbuhan sila. Ay sino nga naman ang hindi matatakot? Nang makalapit ang lalaki kay Jesus,
nagpatira pa siya sa kanyang harapan. Ang salitang Grego na proskineo ay isinasalin na sumamba. Parang nakilala ng lalaki na si Jesus ay makatutulong sa kanya. Kahit na ang isang tao ay nasa pinakamababang katayuan sa espiritual na buhay, ay makakakita ng banaag na liwanag. Ito ang gawain ng banal na espiritu. Ngunit, sabi rito, ngunit nang buksan niya ang kanyang bibig, sinigawan ng mga demonyong nasa kanyang loob si Jesus na nakaririnig sa binubulong na pagsusumamo ng lalaki para sa tulong ng mas malakas kaysa sigaw ng mga demonyo. Kahit na sinasapawan ng sigaw ng mga demonyo, ang ibig ibulalas ng lalaki ay narinig ito ni Jesus. Sa katunayan, alam natin na nakakabasa siya ng isip. Kahit pa hindi masabi ng taong ito ang laman ng kanyang puso sa mga oras na iyon, alam ng Panginoong Hesus. Noong hilingin nila na sila'y pakawalan sa isang kawan ng mga baboy, pinahintulutan sila ni Jesus na pasukin ng mga baboy. Ang buong kawan na halos 2,000 ang bilang ay nagmadaling bumaba sa matarik na bangin at nalunod sa tubig. Iyon ay isang sakuna sa panalapi para sa mga may-ari. Kaya nga ay pinakiusapan nila si Jesus na umalis sa kanilang lugar. Ang nakita nila ay yung kalugihan na kanilang naranasan. Hindi nila nakita ang nangyari sa lalaking ito na pakinabang hindi lang sa lalaki, kundi sa lipunan kanyang madalas na tinatakot. Hindi nila makita yun. Siya nga naman, talagang ang pera ay nakakabulag. Kagugulat na kilala ng mga demonyo kung sino si Jesus. Alam din nila ang kanilang kawalang lakas sa kanyang harapan, kung kaya't 2 beses silang nagmakaawa. Ito ay pangalawang nakita natin sa pag-aaral sa Marcos. Hindi ba? Tandaan ninyo na ang una ay nung siya ay nasa sinagoga, nangangaral, ay merong inalihan ng demonyo doon. So nagmakaawa sila sa kanya na gawin ang kanilang hinihiling. Halatang alam nila ang kanyang kapangyarihan sa kanila. At maski si Satanas, siyempre, yung kanilang pinuno, alam niya, naranasan niya ito sa ilang at hindi siya umuubra sa kapangyarihan ng anak ng Diyos. Alam niya na siya ay talunan. Wala siyang pag-asa. Kaya nga ang kanyang ginagawa na lamang sa ngayon ay naghahanap ng maraming mga makakasama. Yun ang kanyang pakay. Yung madadamay, ika nga. Kaya mag-ingat tayo na baka tayo ay makasama sa kanyang idinadamay sa patutunguhan niyang wakas. Ang nangingibabaw na 2 katangian ng kwento. Una, ito ay puno ng mga bagay ng karumihan o seremonyal na karumihan ayon sa batas ng lumang tipan. Una, karumal-dumal ang mga libingan at ang mga patay. Sabi sa Bilang 19, talatang 11, ang humawak sa bangkay ng sinumang tao ay magiging marumi sa loob ng 7 araw. Ikalawa, nagiging madumi ang isang tao dahil sa pagdurugo. Ikatlo, marurumi ang mga baboy.
Ngunit ikalawa, nangingibabaw sa litanyang ito ng karumihan ang pabalik-balik na labanan sa pagitan ng mabuti at masamang mga puwersa. Pinalalabas ni Jesus ang mga demonyo, pinatay ng mga demonyo ang mga baboy, pinaalis ng mga taong bayan si Jesus. Ngunit pinababalik ni Jesus ang taong pinagaling bilang kanyang saksi. Sa ilang paraan, ang taong ito ang pinakamalabong misyonero, ngunit tiyak na mayroon siyang kamanghamanghang kwento. Ang saksi ng taong ito ay hindi may kakaila, hindi masasalungat, hindi masisiraan, hindi mapagtatawanan. Napakatinding saksi ang isang buhay na binago ng Diyos. Pangalawang pagkakahati. Ang ikalawa at ikatlong mga kwento. Una sa dalawang pagtatalakay, roller coaster kasama ni Jesus. At ang ating mga talata, Marcos 5:21 hanggang 24, tapos sisingitan niyan sa 35 hanggang 43 at babalik ulit 25 hanggang 34. Basahin natin. Nang si Jesus ay muling tumawid sa kayang bangka sa kabila ng ibayo, nagtipon sa palibot niya ang napakaraming tao at siya ay nasa tabi ng dagat. Pagkatapos ay dumating ang isa sa mga pinuno ng sinagoga na nagngangalang Jairo. Pagkakita sa kanya, nagpatira pa siya sa kanyang paanan at nagsusumamo sa kanya na sinasabi, ang aking munting anak na babae ay naghihingalo. Pumaroon ka at ipatong mo ang iyong mga kamay sa kanya upang siya'y gumaling at mabuhay. Siya ay sumama sa kanya. Sinundan siya ng napakaraming tao at siya'y siniksik nila. Putol muna ang kwento. At papasok ang singit, ang babaeng dinudugo. May isang babae na 12 taon nang dinudugo at lubhang naghirap na sa maraming mga gagamot. Nagugol na niya ang lahat ng nasa kanya at hindi siya gumaling ni kaunti man, kundi lalo pang lumuba. Narinig niya ang tungkol kay Jesus. Lumapit siya sa karamihan sa likuran at hinipo ang kanyang damit. Sapagkat sinasabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Kaagad napigil ang kanyang pagdurugo at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa malubha niyang sakit. Pagkabatid na may lumabas na kapangyarihan mula sa kanya, bumaling si Jesus sa karamihan at nagsabi, sino ang humipo sa aking damit? Sinabi sa kanya ng kanyang maalagad, nakikita mong sinisiksik ka ng karamihan at sinasabi mo pang sino ang humipo sa akin? Tumingin siya sa buong paligid upang makita kung sino ang gumawa niyon. Ngunit ang babae palibhasa ay nalalaman na nangyari sa kanya ay lumapit na natatakot at nanginginig. Nagpatira pa sa harapan niya at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. At sinabi ni Jesus sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Umalis kang payapa at gumaling ka sa sakit mo. Ngayon ay balik tayo kay Jairo. Tapos na yung paningit. Samantalang nagsasalita pa siya ay may mga taong dumating na galing sa bahay ng pinuno ng sinagoga na nagsasabi, namatay na ang anak mong babae. Bakit mo pa inaabala ang guro? Ngunit, hindi sila pinansin ni Jesus.
ang sinabi at sinabi niya sa pinuno ng sinagoga, "Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang." At hindi niya pinahintulot na may sumunod sa kanya maliban kina Pedro, Santiago at Juan na kapatid ni Santiago. Nang makarating sila sa bahay ng pinuno ng sinagoga, nakita niya ang pagkakagulo, ang mga pagtangis at malakas na iyakan. Pagkapasok niya ay kanyang sinabi sa kanila, "Bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, kundi natutulog lamang." Siya'y kanilang pinagtawanan. Ngunit pinalabas niya ang lahat at isinama niya ang ama at ang ina ng bata at ang kanyang mga kasamahan. Pumasok sila sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ang kamay ng bata at sinabi sa kanya, "Talita kum," na ang kahulugan ay, "Munting batang babae, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Kaagad bumangon ang batang babae at nagpalakad-lakad. Siya ay may 12 taon na. Kaagad silang namangha ng gano'n na lamang. Mahigpit niyang pinag-utos sa kanila na huwag dapat makaalam nito. Walang dapat na makaalam. At sinabi niya sa kanila na ang bata ay bigyan ng makakain. Ang may karamdamang dalagita ni Jairo. Ang desperasyon ni Jairo ay inihalimbawa sa pamagitan ng kanyang pagpapatira pa sa harapan ni Jesus. Maunawaan ang kanyang pagsusumamo ng sino mang magulang. Naghihingalo na ang kanyang anak na babae. Ngunit meron siyang panampalataya na makakatulong si Jesus. Walang salita-salita, umalis si Jesus kasama ng ama patungo sa kanyang tahanan. Ang pagtulong sa nagigipit ay dapat na walang pag-aatubili. Yan ang pinakita ng Panginoong Jesus. Ang babae na dinudugo. Lumapit galing sa likod ni Jesus ang babae at hinipo ang kanyang damit. Agad-agad ay gumaling siya. Ngunit huminto si Jesus at nagtanong, "Sino ang humipo ng aking damit?" Di ba nakita natin ang sabi ng maalagad, nagsisisikan nga mga tao, hindi katakataka na mahihipo ang damit. Ngunit iba ang hipo ng babae dahil ayon sa kwento, may kapangyarihang dumaloy mula kay Jesus. Tunay na malaking pagkakaiba ang hipo ng pananampalataya. Ang babae dati lubhang may karamdaman. Ngayoy biglaang gumaling. Gayunman, natakot siya na baka galit si Jesus sa nangyari. Ito'y isang mahirap na oras para sa kanyang mga emosyon. Ngunit nais ni Jesus na pagalingin hindi lamang ang kanyang katawan, kundi maging ang kanyang kaluluwa. Iyon ang dahilan kung bakit kinakailangang magsalita ang babae. At kailangan din kilalanin ng babae ang pagpapagaling sa kanya. Kinakailangan niyang sumaksi sa kapangyarihan ng Diyos. Balik tayo kay Jairo. Isa rin itong mahirap na oras ng mga emosyon para sa pinuno ng sinagoga. Kaya nga ang pamagat ng bahaging ito ng leksyon ay roller coaster. Taas o ba ang emosyon? Walang ibang pinahintulutan si Jesus na sumama sa kanya at ang mga magulang, maliban kina Pedro, Santiago at Juan. Sinabi ni Jesus na hindi patay ang dalagita kundi natutulog lamang. Pinalayas niya ang lahat ng
taga-panangis at pumasok sa kwarto kung saan nakahiga ang patay, na batang babae. Hinawakan niya sa kamay at sinabing, Talitha kum. Sinalin ni Marcos ang salitang ito na munting batang babae. Sinabi ko sa iyo, bumangon ka. Ang talagang kahulugan ng talita ay batang tupa. At sa gayoy, isang kataga ng pagmamahal para sa isang bata sa tahanan. Ang utos na ilihim ang mga nangyari ay bahagi ng temang paghahayag lihim na kalat sa buong Marcos at nakaturo kung sino si Jesus at iyon sa wakas ay hindi mananatiling nakatago. Madalas itong susulpot sa ating diksyon. Yung sinasabi niya, huwag niyo sasabihin sa iba. Ganyan. Ito yung bahagi nga ng sinatawag na revelation secrecy motive. Temang paghahayag at lihim. Hindi nilihim pero mahahayag. Yun ang sinasabi. Pangalawang pagtatalakay. Pagtanggi at pagtanggap. Marcos 6:7 hanggang 13, tapos 30. Sisingitan niya ng talatang 14 hanggang 29. Tinawag niya ang 12 at pinasimulang isugo sila ng dala-dalawa. Sila'y binigyan niya ng kapangyarihan laban sa mga masasamang espiritu at ipinagbili niya sa kanila na huwag silang magdadala ng anuman sa kanilang paglalakbay maliban sa isang tungkod, walang tinapay, walang balutan, walang salapi sa kanilang mga pamigkis, kundi magsuot ng sandalyas at hindi magsuot ng 2 tunika. Sinabi niya sa kanila, saan mang bahay kayo pumasok, manatili kayo roon hanggang sa umalis kayo roon. Kung mayroong lugar na hindi kayo tanggapin at ayaw kayong pakinggan, sa pag-alis ninyo ay ipagpag ninyo ang alikabok na nasa inyong mga paa bilang patotoo laban sa kanila. Tiyak sinabi niya sa inyo, magiging higit na mapaparaan para sa Sodoma at Gomora sa araw ng paghukom kaysa mga lungsod na iyon. Kaya't sila'y humayo at ipinangaral ang mga tao ay dapat magsisi. Nagpalaya sila ng maraming demonyo. Pinahiran ng langis ang maraming may sakit at pinagaling sila. Katapos ito ay ang singit. Yun ang pagkamatay ni Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan ito ni Haring Herodes sapagkat ang pangalan ni Jesus ay naging tanyag. Sinabi ng iba, si Juan na tagapagbautismo ay muling nabuhay mula sa mga patay dahil dito. Gumagawa ang mga kapangyarihang ito sa kanya. Ngunit sinabi ng iba, siya'y si Elias. At sinabi naman ng iba, siya'y propeta na tulad ng isa sa mga propetang noong una. Ngunit nang marinig ito ni Herodes ay sinabi niya, si Juan na aking pinugutan ng ulo ay muling nabuhay. Sapagkat si Herodes mismo ang nagsugo sa mga kawal na dumakip kay Juan at nagpagapo sa kanya sa bilangguan dahil kay Herodias na asawa ni Felipe na kanyang kapatid. Sapagkat pinaksalan siya ni Herodes, sapagkat sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi ipinahihintulot sa iyo na angkinin mo ang asawa ng iyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagtanim ng galit sa kanya at hinagad siyang patayin, ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan
Nalalaman niyang si Juan ay isang lalaking matuwid at banal at siya'y pinagtanggol niya. Ngunit dumating ang isang pagkakataon na si Herodes sa kanyang kaarawan ay nagbigay ng isang salo-salo para sa kanyang mga maestrado, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing tao sa Galilea. Nang pumasok ang anak na babae ni Herodias at sumayaw, siya ay nagustuhan ni Herodes. Sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang maibigan mo at ibibigay ko sa iyo." At sumumpa siya sa kanya kahit na ang kalahati ng aking kaharian. Lumabas siya at sinabi sa kanyang ina, "Ano ang aking hihingin?" Sinabi niya, "Ang ulo ni Juan, tagapagbautismo." At nagmamadali siyang pumasok sa kinaroroonan ng hari at humiling na sinasabi, "Ibig kong ibigay mo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na tagapagbautismo na nasa isang pinggan." At lubhang nalungkot ang hari. Ngunit dahil sa kanyang pangako, ayaw niyang tumanggi sa kanya. Agad na isinugo ng hari ang isang kawal na bantay at umalis nga ang kawal at pinugutan niya ng ulo si Juan sa bilangguan. At dinala ang ulo ni Juan na nasa isang pinggan at binigay ito sa dalaga at ibinigay naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng kanyang maalagad, umaroon sila at kinuha ang kanyang bangkay at inilagay sa isang libingan. Balik tayo sa mga alagad para makumpleto ang sandwich. Talatang 30. Ang mga apostol ay nagtipon sa harapan ni Jesus at ibinalita niya sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Tinanggihan si Jesus ng kanyang mga bayang kinalakihan. Kadalasan, kapag naging sikat ang isang tao mula sa isang maliit na bayan, nagkakatuwaan ng mga kababayan niya sa atensyon, hindi ang Nazaret. Nasaktan sila at nagulat sa tagumpay ni Jesus bilang isang tagapagturo at manggagamot. Ang paglipat niya mula sa pagiging tagapagtayo tungo sa pagiging tagapagturo ay mahirap tanggapin. Maaaring may hinanakit na ginawa niya ang karamihan sa kanyang mga himala sa Capernaum at nagkaroon na siya ng hindi pagkakasundo sa kanyang pamilya. Isinugo ang 12 apostol sa isang misyon. Ito ang ikatlong sandwich sa kwento sa Marcos. Ang misyon ng 12 apostol sa pagdadala ng mensahe ni Jesus kahit saan ay ibang-iba sa pagkakakulong at pagpapatahimik ng tagapagbautismo. Sinabihan ang mga alagad na maglakbay na walang mga dalahin at umasa sa suporta ng iba. Ang estratehiyang ito'y ginagawang nakadepende ang mga misyonero sa pinaglilingkuran nila na tumutulong sa kanila upang mabuklod sa mga nangangailangan ng mensahe. Pinugutan si Juan Bautista. Subalit walang gayong buklod ang tagapagbautismo kay Herodes at ang kanyang pamilya. Sinalaysay ang kamatayan ni Juan sa nakagugulat na detalye, samantalang ang pagbabalak ni Herodias ay sinamantala ang pagdadalawang isip at kalibugan ni Herodes. Ang dalaga ni Herodias ay parang nagdaragdag sa iskandalosong balak sa pamagitan ng napakapangit na kahilingan na dalhin ang ulo ng tagapagbautismo sa isang pinggan. Ang pagpapatahimik na napakalinaw na tinig ng tagapagbautismo
ay naganap kasabay ng pagproklama ng 12 apostol ng pagsisisi gaya ng ginawa ng tagapagbautismo. Ang kamatayan ni Juan ay nagbabadya ng kay Jesus, yung kamatayan ni Jesus. Si Juan ay pinatay, inilibing at nabalitang bumangon mula sa patay, katulad ni Jesus. Nakaturo itong mga magkakahanay na kwento sa darating na krisis para kay Jesus at ang kanyang mga tagasunod. Pangatlong paghahati, isang kakaibang uri ng Mesyas, Marcos 6:34 hanggang 44. Nakita niya ang napakaraming tao at nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y tulad ng mga tupa na walang pastor, at sila'y sinimulan niyang turuan ng maraming bagay. Nang gumagabi na, lumapit sa kanya ang kanyang maalagad at nagsabi, "Ito ay ilang nadako at gumagabi na. Paalisin mo na sila upang makapunta sa mga bukid at mga nayon sa paligid at makabili sila ng anumang makakain." Ngunit sumagot siya sa kanila, "Bigyan niyo sila ng makakain." At sinabi nila sa kanya, "Aalis ba kami upang bumili ng 200 dinaryong tinapay?" Ganun ang karami ng kailanganin para mapakain. At sinabi niya sa kanila, "Ilang tinapay meron kayo? Pumayo kayo at inyong tingnan." Nang malaman nila ay kanilang sinabi, 5 at 2 isda. Pagkatapos ay iniutos niya sa kanila na paupin silang lahat ng pangkat-pangkat ng tig-100 at tig-50. Kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda. Tumingala siya sa langit, pinagpala at pinagputol-putol ang mga tinapay at ibinigay niya sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Kanilang pinulot ang 12 kaing na puno ng pira-pirasong tinapay at mga isda. Ang mga kumain ng tinapay ay 5,000 lalaki. So hindi kabilang yung mga bata at babae. Pagpapakain ng 5,000 tao sa pamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Nang gabi na, inirekomenda ng maalagad na paalisin ng mga tao upang maghanap ng pagkain. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila na pakainin ang karamihan. Nagpapakita ang kasunod na usapan na nag-iisip ang maalagad na parang tao tungkol sa paano lulutasin ang problema. Siyempre, tao sila eh. Kaya yung paraan nila ay paraan ng tao. Gayunman, nilutas ni Jesus ang problema sa pamagitan ng mahimalang pagpapakain sa malaking grupo, gamit lamang ang 5 tinapay at 2 isda. Tandaan natin, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Merong problema? Ang Diyos ay may 1,000 paraan na hindi natin nalalaman. Lumapit tayo sa Kanya at hingin ang paraan sa problema. Popular na konsepto ng Mesyas sa panahon ni Jesus. Ang inaasahan ay na ang Mesyas ay palalayain ang Israel mula sa kanyang mga kaaway at pasisimulan ang katwiran at kapayapaan. Isang malaking bilang ng malalaki sa isang tagpo sa ilang ang magdadala dito ng pahiwatig militar ng paghihimagsik. Biro mo nga naman, ang daming lalaki doon sa panahon yon at lahat ng tao ay siyempre nagulat. Biro kung meron kang general na pangungunahan ng paghihimagsik, hindi na kinakailangang magdala ng maraming pagkain. Kung ikaw ay masusugatan,
pagagalingin ka. Kung mamamatay ka, bubuhayin ka. Ano pang pagkatalo ang ano, siguro yun ang usap-usapan dun sa lugar na yon habang sila'y kumakain. At nakita natin ito sa tala ni Juan sa parehong kwento na hindi sinabi sa Marcos. Ang sabi sa Juan 6:14, nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya ay kanilang sinabi, totoong ito nga ang propeta na darating sa sanlibutan. Nang mahalata ni Jesus na sila'y lalapit at pipilitin siyang maging hari, siya'y muling umalis at nag-iisa patungo sa bundok. Bakit hindi kasama yung mga alagad? Nag-iisa lang siya. Sa sulat ni Ellen White, sinabi niya na habang nagdi-distribute yung mga alagad ng pagkain, narinig nila yung usap-usapan ng mga tao at sila'y sa kanilang puso ay nagagala kasi yun din ang gusto nila, yun ang expectation nila na gagawin ng Panginoon. Sorry. Hindi tinugon ni Jesus ang maling mga inaasahan. Itong paniniwala ay pinalakas ng pag, ah, pagtukoy kay Jesus na nakikita ang mga tao na gaya ng mga tupang walang pastol. Isang bahagyang sipi mula sa bilang 27:17 kung saan hinihiling ni Moises sa Diyos na magtalaga ng isang leader sa Israel pagkatapos niya, ipapalit sa kanya. Itong pagsasalita tungkol sa isang pastol para sa bayan ng Diyos ay lumilitaw sa ibang dako ng lumang tipan, karaniwang tumutukoy sa kawalan ng isang leader o hari. Sa halip na pinaalis niya ang kanyang maalagad at pinauwi ang karamihan ng tao at kaysa pangunahan ng isang rebelyon laban sa Roma, ano ang kanyang ginawa? Siya ay lumayo sa isang bundok upang manalangin. Hindi ang inaasahan ng mga tao. Sa lugar ng popular na pananaw sa Mesyas bilang hari na magpapalaya sa Israel, dumarating siya upang palayain ng mga tao mula sa pagkalipin ng kasalanan. Hindi ba mas matinding pagpalaya yan? Hindi ba yan ang mas kinakailangang pagpalaya sa kanila? Sa lahat ng nasa ilalim ng pagsasanay ng Diyos, ay ihahayag ang isang buhay na mayroong personal na karanasan sa pagkuha ng kaalaman ng kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban ng tao. Dito makikita natin sa kwento ng pagpapakain na ang kalooban ng tao ang kanilang iniisip. Hindi. Ulitin natin. Sa lahat ng nasa ilalim ng pagsasanay ng Diyos ay ihahayag ang isang buhay na mayroong personal na karanasan sa pagkuha ng kaalaman ng kalooban ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay dapat marinig siya na nagsasalita sa puso. Kapag ang katahimikan ng kaluluwa ay ginawang higit na malinaw ang tinig ng Diyos, inaanyahan niya tayong kayo'y magsitigil at kilalanin niyo na ako ang Diyos. Awit 46:10. Dito lamang maaaring matagpuan ang tunay na kapahingahan. At ito lang ang mabisang paghahanda para sa lahat ng mga gagawa para sa Diyos. Amen at amen. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, dalangin ko na ang mga pag-aaral na ito sa mga himalang ginawa ng ating Panginoon ay magpasigla sa iyo na pahintulutan siyang gumawa ng mga kababalaghan sa iyong puso. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong upang mangyari ito at makarating ito sa kaalaman ng marami pa.
Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may download mo rin mula sa aking Facebook account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.